Title po ng ating mensahe for today is God Answers Prayer. Amen? Siguro sa atin dito, maraming tayong pinagpe-pray. Lahat siguro tayo, meron tayong mga pinagpe-pray, right? Sabay po natin basahin sa 1 John 5:14. Now is a confidence that we have in Him, that we ask for anything according to His will, He hear us. Amen. Are we confident that yung mga panalangin natin kay Lord Jesus Christ, sasagutin niya? Amen. Bakit ba tayo confident? Because we know Jesus, right? Alam natin kung ano yung ginawa niya sa cross, kaya ganun tayo ka-confident na yung mga ipag-pray natin, isasagutin niya. But, sabi dyan, we ask anything according to His will. Alright? So, hindi lahat ng prayer, baka isipin nyo na lahat ng prayer sasagutin ni Lord Jesus Christ. Hindi lahat ng prayer sasagutin niya if it is not according to His will. It should be according to His will. So, kaya naman, bakit tumutugon ang ating Diyos sa ating panalangin? Bakit tumutugon ang ating Diyos sa panalangin? Ano yung sa palagay nyo? Yeah? Because He loves you. Amen? Mahal niya tayo kaya na sinasagot yung mga panalangin natin. Mababasa nyo yan sa passage ng John 1:17. Kung babasahin natin yung Bible natin, sabi doon, for the law was given to Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Amen? Yung grace came here through Jesus Christ. Pwede naman magpadala ang Lord dito ng angel para ibigay yung grace. Okay, man, ito yung grace ng God. Okay? So, ito na yung pagpapala, ito yung righteousness and everything. Pero hindi ganun. Si Lord, mahal niya tayo. Imagine, God, nagkatawang tao, pumunta dito sa mundo natin para ibigay yung grace niya, para maging tayong righteous, maging tayong holy, maging tayong forgiven sa lahat ng kasalanan natin. That is because of Jesus Christ. Amen? Imagine, God pumunta dito, nagpapako, siya yung tumubos ng kasalanan, nasaktan para sa atin. Imagine, ganun niya tayo kahamahal. Kaya naman, yung mga prayer natin, parang maliit na bagay lang yan kay Lord Jesus Christ. Basta yan is according to His will. Ganun din naman yan for John 3:16. Sabi diyan, for God so loved the world. Sinabi niya, di ba? For that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Imagine, for God so loved the world. Kaya nga, dumating si Lord Jesus Christ dito para maging anak niya tayo. Sa John 1:17, sabi doon, for the law was given through Moses, which is servant. And then grace and truth came through Jesus Christ, which is grace. And then, nung natanggap natin yung grace, through Jesus Christ, we become Son of God. Kaya naman, nung Son of God tayo, pag kayo ang tatay, pag humiling yung mga anak natin sa atin, di ba? Hindi ba natin ibibigay yung pangangailangan nila? Hindi ba natin ibibigay? Di ba yung pagbibigay natin? Kasi anak natin yun, mahal natin yun. Kaya nga natin binibigay lahat yung pangangailangan nila. Di ba? Bababasa din natin yan sa Matthew chapter 7, verse 8 to 11. Okay. For everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will open. Which of you, son, for ask for, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? Bibigyan nyo ba ng snake yung anak nyo pag humihingi ng fish? Or bibigyan nyo ba ng stone kung nangihingi ng bread? Sabi dyan, you then, though you are evil, kung kayo nga masasama, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven gives good gifts to those who ask Him? Amen? Kung yung tao na naging makasalanan or makasalanan, hindi na tayo makasalanan na. We are born again Christian. We are forgiven because of our Lord Jesus Christ. Marunong magbigay ng magandang bagay sa mga kanilang anak. Paano pa yung Father natin sa heaven? Diba? Ibibigay niya yung magandang bagay para sa anak niya. In His will. In His perfect time. Amen? Kung may mga pinagpe-pray po kayo mga kapatid, hintayin niyo lang po yan, dadating na yan. Importante dyan, maniwala tayo. Have faith na dadating yan. Dadating yan at dadating. In Jesus' name. Is it true that God answers every prayer? Is it true? Ano po sagot? Anong feeling niyo sagot? Yes, amen. Sinasagot niyo po yung lahat ng panalangin.
Yes. Then, what is God answer to our prayer? Ano ba yung mga sagot ni Lord sa ating panalangin? Yes. Tama? Ano pa po? No? Okay. Ano pa po? Not now. Amen. Sa Tagalog, ano ang tugon ng ating Diyos sa ating panalangin? Yes, no, and wait. Sabi niyan, yes, alam ko kasi it was written. Talagang sumasagot siya. But no. Di ba? Bakit may no dyan, bro? Di ba? Bakit may no? Alam ko, wait. Di ba? In His perfect time. Bakit merong no? Basahin natin po Matthew chapter 7 verse 8 to 11. I-highlight ko na lang po ito. Bibigyan niya ng mabubuting bagay. Okay? Sabi niya, bibigyan niya ng mabubuting bagay. If ikaw, nagpe-pray ka ng bagay na hindi makakabuti sa iyo or hindi makakabuti sa kapwa natin, tingin mo ba ibibigay ni Lord yun? Right? Hindi po yan ibibigay ni Lord. Sabi nga sa verse, James chapter 3 verse 4, and then when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Yung motives natin mali. For own benefits lang natin. Kaya naman, bakit may no dyan? Yes, hindi ibibigay ni Lord. And as well, hindi yan ibibigay ni Lord, especially if hindi mo siya tinanggap na Lord and Savior, you are not a born again. In Matthew chapter 7 verse 21 to 23, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out the demon in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. Amen? Sabi po dyan, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Because there's no relationship between them and God. There's no divine connection. So, they don't have the born-again spirit. Alam naman natin yung born-again spirit, ayan yung connection natin kay Lord. Kung ang born-again spirit natin is dead, we don't have divine connection. Kahit tumawag ka ng tumawag sa pangalan ng ating Panginoon, hindi yan maririnig kasi hindi mo talaga siya in-accept as a Lord and Savior. You don't have a divine connection to our Lord Jesus Christ. Amen? So, kaya naman po, merong no. And then, alam naman po natin na wait in His perfect time kasi yung puso natin, yung pinagdadasal natin sa ngayon, yung puso natin hindi pa niya makontain, hindi ka pa handa, or kung ibibigay niya ngayon ito, hindi mo pa kayang i-handle. Kaya naman, in His perfect time, ibibigay niya. Amen? Amen. It was written, God answers prayer. Amen? Ito po yung mga verses sa Bible na si Lord ay sumasagot sa ating mga panalangin. In Juan, i-highlight po natin yung may lakas ng loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating bibigay niya ang anumang hingiin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Amen? Kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Everything na pinagpe-pray natin, sasagot yan si Lord kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Amen? Sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen? So, our Lord, pag humingi ka dyan, bibigyan ka yan, knowledge and wisdom. Kaya naman, always pag nagpe-pray ako, Lord, thank you for your knowledge and wisdom and revelation. Kasi kailangan natin, especially kung sa pagdidesisyon sa buhay natin, yung mga kailangang desisyonan, lalo na kung sobrang laki ng gagawin mo. First, pray to our Lord Jesus Christ. Give us knowledge and wisdom. Si Lord, hindi yan nanunumbat. Makikita nyo dun sa verse na pinakita ko dito kanina. Sabi niya, on Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demon in your name. Sabi niya, perform many miracles in your name. Diba? Para na siyang nanunumbat doon, diba? Pero ang ating Panginoon, kahit anong hilingin natin, hindi siya manunumbat. Ganyan siya mapagmahal sa atin. Amen? Sa Mark chapter 11 verse 24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe, amen, that you are received them and you will have them. Amen? Napaka-importante po sa prayer yung paniniwala. Paniniwala na tatanggapin mo to
Declare it. Kaya naman po pag nagpe-pray tayo, hindi na tayo nagmamakaawa kay Lord. Wala na po tayo sa law na kailangan natin pagtrabahuhan yung blessing ni Lord Jesus Christ. Kailangan nating pagtrabahuhan para maging righteous tayo, maging holy tayo, wala naman po nakakasunod nun. Dito, pag nag-pray po tayo, kailangan lang natin maniwala. Naalala niyo po ba yung tinuro ni Pastor Mark last week? Faith of Jesus Christ, di ba? Kailangan na natin maniwala kasi without faith, it is impossible to please God. So, kailangan talaga, tuwing magpe-pray tayo, tuwing tatawag tayo sa pangalan ng Panginoon, we have to believe. Katulad lahat ng mga miracles na ginawa ni Lord Jesus Christ, yung mga miracles niya na pagpapagaling, yung mga lepers, yung babaeng bleeding for 12 years, yung blind man. So, lahat yun, kung mababasa niyo sa Bible, because of your faith, sabi ni Lord Jesus Christ, you will be healed. Kaya nga lang po, nakakalungkot minsan, merong mga nananalangin, okay? After nilang makuha yung panalangin, yung pinagpe-pray nila, ma-receive nila yung blessings, minsan nakakalimutan natin magpasalamat kay Lord Jesus Christ. Alam niyo yung mga pinagaling niya yung mga lepers, yung ketong, no? Yung ketongin, 10 sila, di ba? And then, nung tumawag sila kay Lord, Lord, sabi gano'n, have mercy on us, sabi gano'n, di ba? And then, pinagaling sila. Sabi niya, show yourself to resist. So, habang naglalakad sila, siguro pupunta sila dun sa mga priest, gumagaling sila. And then, iisa lang yung bumalik. Out of 10, isa lang yung bumalik. Alam niyo kung sino pa yung bumalik? Yung pa yung Samaritan man. Yung lahat ng mga Jews, hindi na bumalik para magpasalamat kay Lord Jesus Christ. Pero alam ko dito sa atin, babalik tayo, pag natanggap natin yung blessing, babalik tayo kay Lord Jesus Christ para magpasalamat, di ba? Amen? Amen. Dito po sa Jeremiah chapter 29 verse 12, then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. Amen? So there's a lot of verses in the Bible na pag tumatawag tayo kay Lord Jesus Christ, talagang makikinig siya, sasagot siya. Amen? Sa awit 145 verse 18, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, na sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Amen? Pag tayo nagpe-pray, kailangan from the bottom of our heart, yung talagang from your heart, yung sincere. Kasi kung tumatawag tayo kay Lord Jesus Christ, kaming tao na tumatawag sa Kanya pero hindi talaga minimin yung pagtawag sa Kanya. Like say for example, yung sambit lang ng tao kanya, Diyos ko po, kunyari na nagulat lang, mapapatawag na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tatawag sila pero just bulalas lang ng kanilang big pero hindi talaga nila minimin. Pero tayo mga Kristiyano, as a believer of Jesus Christ, when we're calling to the name of the Lord Jesus Christ, especially if you're praying, we have to pray from the bottom of our heart so that we can communicate talaga kay Lord using our Holy Spirit. Amen? In Matthew chapter 20 verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So talagang napaka-importante. Ito yung pinaka-vital key sa pananalangin, yung paniniwala. Kailangan pag nag-pray tayo, believe na matatanggap na natin yon, declare it. Kaya pag nag-pray tayo, thank you Lord, always thank you kasi alam naman natin na ibibigay ni Lord in His perfect time and according to His will. Amen? Just believe to our Lord Jesus Christ na ibibigay niya yan lahat. In Matthew chapter 7 verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen? Yung mga prayer po natin, hintay lang po tayo. Dadating po yan in His perfect time. Kung natatagalan po, kung bakit hindi pa dumadating, just still wait. Still believe to our Lord Jesus Christ. Dadating yan in His perfect time. Baka siguro, magiging conflict yan kung ibibigay niya ngayon sa'yo. Pag yung mga may nangyayari na hindi according sa ina-expect ko na mangyari, ang iniisip ko na lang, will yun ni Lord. Siguro kung nangyari yung mga bagay na expect ko na mangyari is baka maging kapahamakan pa para sa akin yun. Kaya always be reminded that God will answer your prayer in His perfect time. Just wait. Don't lose hope because Jesus Christ will gonna bless you more.
prayer in faith is effective. Amen? So, you need to have faith. You have to believe in our Lord Jesus Christ para maging effective po yung prayer natin. And prayer is essential for receiving blessings. So, kailangan talaga nating mag-pray. Always tayo mag-pray. Everyday tayo mag-pray. Kasi essential yan. Kung essential yung mga pagkain para sa body natin, essential din yung pagpe-pray para sa Holy Spirit natin. Kasi ayun yung food ng ating Holy Spirit. Yung Word of God, yung communication with our Lord Jesus Christ. So, nagagawa natin yon through prayer, right? So, kailangan natin mag-pray. Every day, please don't stop praying. Amen? The answer to prayer is not always yes. Sometimes no. And sometimes wait. Ang katotohanan dapat nating panghawakan sa ating panalangin. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Thank you, Jesus. Amen? Thank you po. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito, O Lord. Salamat po sa blessings. Salamat po sa message na ito, O Lord. Salamat sa answered prayer, Lord, na binigay niyo sa amin, O Lord, sa mga answered prayer na dadating, Panginoon. Thank you, Lord. We declare in your name lahat ng mga pinagpe-pray namin, lahat ng mga declaration namin in your name, O Lord, in your perfect time, Lord, marireceive namin ito, O Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa Sunday nito. Salamat po sa mga kapatiran. Salamat po, Holy Spirit. Salamat, Jesus Christ. Salamat, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.